Ako, personal, nangangarap ako na isang araw, makakarap ko sa Tatay Digong at personal ko na pasalamatan sa lahat na sakripisyo sa lahat ng sakripisyo niya na ginawa sa ating mga Pilipino. And we're happy to give our most precious time na dapat ini-spend namin sa pamilya namin. Pero dahil po sa pagmamahal sa ating bayan, ginagawa namin ito ng buong puso, buong tapang. At hindi po kami takot pa ulit-ulit gawin ito. Ang bagay na kung saan makakapagparamdam at maaabot yung lahat ng Duterte supporters. Pero hindi ko pa alam na ano yun, yung Tay Kami Naman Signature Campaign. So nagpahayag din ako sa kanya na, sige ma'am, basta full support po, lagi kami, nandito kami. So hanggang yun nga na nabuo na yung Tay Kami Naman Signature Campaign at nagpahayag agad ako sa kanya na, ma'am, sabi ko, ready na ang team namin. Kasi alam nyo, no, mahaba tong kwento ko. Mahaba tong tinahak kung bakit hanggang ngayon nasa kalsada kami. Simula September of last year, simula dyan sa may SOR, hanggang sa sunod-sunod na mga rallies, until now. Kaya I'm very proud dito sa mga team ko. Palakpakan po natin yung team. No, yan, sila sir, si ma'am yung nasa gitna. Yan, isa po sa sumusupport yan. Maraming salamat. Palakpakan din po natin sila. Hindi natin malilimutan yung mga yan kahit nasaan kami, talagang pinupuntahan, sumusuport. So, yun nga, tama din po si Ma'am Joey, ang Central Luzon, after po nila mag-launch sa Davao, sinundan na po agad ng caravan natin sa Central Luzon. At napakadaming kwento na nangyari sa amin, no? Nakakalungkot, nakakatuwa at the same time kasi maraming mga Duterte supporters, mga kababayan natin na umiiyak, na nakikita ko araw-araw. Every single day na nakikita ko, umiikot kami, umiiyak sila, talagang hinahabol pa yung ban namin. Kahit saan kami makita, Skyway, NLEX, SCTEX, SLEX, talagang hinahabol kami, pinapara kami, pinapatabi kami. Lagi iniisip namin, naabusin naman kami. No, dahil, yun nga, marami kasing mga politiko na, ewan ko ba, binigyan naman sila ng mandato ng taong bayan na dapat susundin nila yung saligang batas. No, pero yung panggigipit, yung oppression, suppression na naranasan din nila Ma'am Joey, almost every day nararanasan po namin yan. Pero hindi kami sumusuko kasi naniniwala kami na yung ginagawa namin hindi naman din para sa amin to, kundi para sa mga karapatan ng mga Pilipino na duwag. Hanggang ngayon, marami pa rin pong mga duwag na Pilipino gustong magsalita, pero dahil na po lalo sa administrasyon na meron tayo ngayon, na ino-oppress, ino-suppress ang karapatan ng taong bayan, mas pinipili po nilang manahimik. Pero alam nyo, nakita namin nung inilunsad po ang Tay Kami Naman Signature Campaign, itong mga nananahimik na silent majority po na ito, talagang pinupuntahan kami, nag-aaksaya ng oras, kahit gabihin. Minsan nga si kababayan, nadala na sa akin to. Sabi niya kasi, pag nag-set ako ng pare, hanggang alauna lang tayo dito, hanggang alas 2. No, you know, ang challenge namin everyday, no, bawat pag-ikot namin. Pag huminto kami kung saan kami nandun, ang lagi kong kaba, baka hindi kami puntahan ng tao. Pero naghihintay lang kami, after 20 minutes, 15 minutes, nandiyan na. Dumadagsa yung tao, nagugulat din ako. No, kaya malaki po yung naitulong din ni kababayan at yun nga, nadala sa akin kasi sabi ko, 1 oras lang tayo dito, 2 oras. Pero pag nakita ko yung pagdagsa ng tao, umabot kami ng hanggang alas 8, alas 10 ng gabi. No, kasi sayang yung mga gustong makiisa. And we're happy to give our most precious time na dapat ini-spend namin sa pamilya namin.
Pero dahil po sa pagmamahal sa ating bayan, ginagawa namin ito ng buong puso, buong tapang. At hindi po kami takot pa ulit-ulit gawin ito. Kasi wala kaming nakikita na mga Pilipinong tumatayo para sa ating karapatan. So, pasensya na kayo, akala nyo matapang ako masyado, pero mababaw talaga ang luha ko. Yan po ang totoo. Alam nyo, 2016, nung nangyaring eleksyon na I was in Dubai, isa po akong OFW. Pero ganun pa man, sinuportahan ko ang ating dating Pangulo. At nung panahon na siya nanunungkulan na, nagbanta si Trillanes. Ang sabi niya, panapanahon lang yan. Pag bumaba sa pwesto yan, babalikan natin yan. Doon po nagsimula yung sidhi ng aking damdamin na sabi ko sa sarili ko, subukan nyo. Sa anumang paraan na magagawa ko, pag itong Pangulo na minahal ng sambayan ng Pilipino, ginipit ninyo, hindi ako magdadalawang isip na iwanan lahat para ipagtanggol yung presidente na nagmahal sa ating bayan. Bagamat ako po'y nasa isang malaking organisasyon, ginagawa ko po ito hindi lang dahil sa organisasyon, kundi pagmamahal sa dating Pangulo. Kasi sa kasaysayan, simula nung ako'y nagkaisip, hindi tayo nakaramdam na merong Pangulo na tumayo, lalo na po sa mahihirap. Merong Pangulo na nagtanggol, na lumipol sa mga salot sa lipunan. Kaya mga kababayan, huwag po tayong bibitaw. Mga kababayan, mahalin natin ang ating bayan. Itaguyod natin kung sino ang totoong nagmamahal sa ating bayan at wala pong iba sa nakikita natin sa ngayon. Nagkataon na ang apelyido ay Duterte! Next. Go ahead. Good afternoon po. Pwede po tumayo? Medyo proud po tayong Duterte, proud po tayong DDS. No, ang kwento po ni Kuya Tolby, kung tawagin po ako, pero Victorio po ako ngayon sa nagpa-practice po ako mag-vlog katulad nyo. Pero kulang pa sa lakas ng loob. Pero tinatry ko po, no? Balik ko lang po, way back 2015 po, umattend po ako ng Organic Congress sa Davao. So, nung nagsalita si Tatay Digong, di pa siya nagsasabi na tatakbo. Talagang bilib na bilib po ako kasi dito sa Luzon, medyo ang mga tao, traditional na politiko po eh. No, ang nakita ko sa kanya, hindi po siya pudero, hindi po siya hipokrito, at may tapang at malasakit po. So, ang sabi ko sa sarili ko, pag tumakbo tong presidente, talagang susuportahan ko. Kaya nung si Yusek Dino, nagpa-substitute at tumakbo naman po si Tatay Digong. Kahit po sa ako, nag-start lang kami sa sako, sinusulatan lang po namin Duterte for President. Hanggang ngayon po, kaya po dire-diretso na rin nung time na yun during election. Natapos po yung 2016, buntis po yung misis ko. Pangalan niya po, hindi ko makakalimutan araw-araw. Dahil ang pangalan po ng anak ko, Digong. Yung palayaw. Brody po siya sa totoong name niya. Tapos Digong naman. Nadagdag din po dyan yung tuwing tinitingnan ko naman yung kapay ko, siyempre lagi yung ko siya makikita, di ba? Dahil ganun po kalaki rin yung pagmamahal natin kay Tatay Digong. Kaya makikita niyo po, nakatato po sa kamay ko. No? So, hindi ko alam kung marami rin naman po ako nakitang gumawa nito na talagang malaki po yung pagmamahal kay Tatay Digong dahil malaki po yung naging epekto sa buhay ng bawat Pilipino, lalo na yung sa war on drugs. Makikita natin, dati nating kaibigan, mga addict, during nung time ni Tatay Digong, mga nagbago po. Ito naman pong after nung 2016, nakasama po ako sa MRRD para po mag-launch ng federalism campaign din. Kasama po namin sila General Villarman during nung campaign, pero ang
chairman po namin is si Colonel Bugay. Nung nawala po si General, pumunta rin po kami ng Davao para, of course, makiramay tapos makita rin yung isang Duterte. Sir, paano ka napunta sa Thai kami naman? Sorry, alam niyo, Hindi na namin kilala yung sinasabi. pasensya na po kayo kasi siguro makikita niyo bira lang naman ako magsalita tapos makipagkwentuhan. Gusto ko lang share kung paano ako doon. Tapos itong Thai kami naman, doon po natin nagugat. Siguro lahat ng pagmamahal natin kay Tatay Digong, nung nakita kong nagsisignature campaign, sila Ma'am Joey, sila Ma'am Jazz, si Sir Paulo. Nag-initiative na rin po ako. Tapos member po kasi ako ng may sub. Nagkasama kami ni Sir Placido during nung sa rally sa Bustos na pinatigil po nung hindi pinangayon tulutan. O sabi ko, dire-diretso lang ang pagmamahal natin kay Tatay Digong. Ay, napagod niya. Yan ang pati yung mic. Opo. Yan. Kaya ito po, katulad po ng sabi ng aming matapang na leader, actually natakot na rin ako magsalita kasi kung yung matapang napapaiyak baka mamaya maiyak din ako. Diba? Pero yun nga, nagsasakripisyo tayo lahat dito dahil sa mga nakita po natin na nagawa ni Tatay Digong. Kaya Konting kwento lang siguro sa naranasan namin sa tayo kami naman signature campaign. Siguro yung pinakamahirap yung mapalayo tayo sa ating pamilya. Kasi lahat kami dito is pamilyado. So may mga time na 1 week, 2 weeks po kami hindi nakaka-uwi. Yun siguro yung pinakamabigat na sakripisyo na ginagawa natin. Kasi sinakripisyo natin yung ating pamilya para lang magawa ang signature campaign na ito. Dahil yung pangarap natin na makauwi po si Tatay Digong na buhay dito sa ating bansa at mapanagot yung mga may gawa itong pagpapadala sa kanya sa dahig. So, lahat yun actually ng mga sakripisyo namin, yung nakaka-encounter po kami ng mga pangharas, naging pagsagutan, no? Minsan, yung mga kasama namin na hindi sanay po sa amin, lalo na po yung mga riders, medyo kinakabahan na. Dahil iba na yung tapang na dala namin eh. So, yung hugot ng tapang namin ay actually hindi naman galing sa amin yun, kundi yung pinaglalaban namin, kaya kami nagiging matapang. Dahil gusto nating lahat na mapagbigyan ang lahat na gustong pumirma, gustong makiisa sa ginagawa nating petisyon para pauwiin si Tatay Digong. Yun po yung pinaka-main purpose kung bakit tayo nagiging matapang, kung bakit lahat kami dito, gaya nga sabi ni Sir Pao, ni Ma'am Joey, nagtataka sila kung saan kami humuhugot ng aming tapang pagdating po dito sa Luzon. Lalo na po sa Central Luzon, sa baluarte po ni Bangag, na talagang halos karamihan ng mga politician doon, kaalyado niya. Pero yun nga, sabi natin, ito, ang tapang na dala-dala namin, akala ko nga si Placido sobrang tapang, napaiyak, di ba? Ang tapang na dala po namin, ayun po ay galing sa ating pinaglalaban na gusto natin makauwi sa Tatay Digong. So kung ang sakripisyo natin na ito, sakripisyo sa aming pamilya, sakripisyo sa pagod, puyat, na hindi namin iniisip, personal, nangangarap ako na isang araw, makakarap ko sa Tatay Digong at personal ko na pasalamatan sa lahat na sakripisyo na, at sa lahat na sakripisyo niya na ginawa sa ating mga Pilipino. Yun lang, mabuhay lang. Maraming salamat po sa inyo. Would they like to add something para experience sa tayo kami naman before tayo magsagot ng mga questions sa ating mga kababayan? Okay na daw sila. So yun yung mga kwento ng ating mga kababayan. Oo. Yun yung mga experiences nila na gusto lang namin ikwento sa inyo that our journey wasn't really that easy. Kung akala ninyo na parang, ay, okay sila, no? Naka-all smiles sila. Behind that, medyo ito po yung mga kwento nila, naranasan namin yun. I'm sure marami sila sa ating mga kababayan ngayon nagtatanong, no, to Joey, no? Maliit lang na sakripisyo naman kasi ito. Oo. Para sa lahat, hindi namin magagawa ito ng kami lang. So, we all have to make this a success. Kailangan tayong lahat magbigay ng konting sakripisyo. And sabi ko nga,
yung ginawa namin na caravan, yung ginagawa nilang caravan, at saka yung mga pa-signature campaign na ginagawa ng ating mga individuals doon sa kanilang lugar, extra mile talaga yan eh. But when they see people, when people see other people doing something like that, it will inspire others. And that is how we multiply. So, hindi natin kailangan makumbinsi ng mga taong hindi naniniwala. Ang kailangan natin, hanapin natin kung sino yung kapanalig natin. So, madami tayo eh, nasa atin ng numero. So, hindi actually siya mahirap kung kikilos tayo. Sa bahay ninyo, ilan ba kayo na Duterte supporter doon, di ba? That's the number of signature you can contribute to the movement. It will take sacrifices, in any shape or form. Pero hindi po pwedeng wala kang ambag. So, napakalit na bagay lang nito, 3 minutes of your time. And kung malayo ka, hindi ka makakapunta dun sa mga signature shot sites, pwede mo itong pa-LBC or ipadala sa mga address na binigay namin para mabilang ang inyong pirma. Ito yung panahon na dapat naninindigan tayo. Ito yung panahon na dapat pumuposisyon ka dun sa tama. I'm very, very sure you do not want yourselves to be seen na itong moment ng history na to, itong moment ng history na merong opresyon, korupsyon, lahat ng mali, lahat ng hindi dapat tularan sa isang gobyerno nangyayari. At I am sure you do not want to be in that situation na wala kang ginawa kahit ano. Mahiya naman kayo sa pagka-Pilipino ninyo. Kasi kung tatanggapin natin na si PRRD ay nandun lang sa Hague, hindi na makakauwi yan. Hindi, tanda na rin kasi yan eh, ganyan-ganyan. Ay, hindi wala na tayo magagawa dyan kasi ICC na yan. Then probably we deserve to be robbed. We deserve na ninanakawan tayo ng trilyon-trilyong piso dahil imbis na gamitin natin yung energy natin sa pag-pushback sa mga mali, inuuna natin siraan yung kapwa natin. Then probably, deserve natin yung mga kataruntaduhang nangyayari ngayon. So, we have an opportunity to push back. It's a small step, it's a baby step, but it is a platform where you can plot yourself on record that you did something for your fellow Filipino and for your country. So, siguro yun dapat nating iniisip ngayon, ano? Paano ba tayo makaka-contribute? Hindi ito about doon sa, sabi ko nga, lahat ng kumikilos at lahat ng gumagawa at nag-aambag dito sa movement na ito, they shine in their own right. Hindi to magiging posible kung hindi tayo magtutulungan. So, I hope with that we can now accept questions. If you have any other questions for the movement. Yes po? Ito po, microphone. Good afternoon sa lahat. Maraming salamat sa opportunity na to. Una po sa lahat, congratulations po. Nalampasan niyo po lahat pagsubok at may haharap din pa, alam niyo na kung paano harapin yun kasi sa ngayon, nag-success po kayo. At yun nga, ang mga gusto kasi ng lahat, nakikita na ginagawa nyo na. Kasi kung wala talagang manguna at gumawa, katulad ngayon, pinakita sa Supreme Court na kung gaano kadami yung nagmamahal. Pumirma, lumagda, may ID na. Talagang hindi piki po, di ba? So dito po, nagpapasalamat kami bilang nagmamahal kay Tatay Digong sa mga hakbang nyo. Sa bawat sakripisyo, kami nag-alala din ano nangyayari sa inyo, bagyo, ulan, di ba po? Kasi nakamonitor kami. So tuwang-tuwa kami, nakaabang din kami dito sa Luzon. So ang katanungan ko po ay ganito. Ano po ang next steps ng tayo kami naman sa after natin mag-file sa Supreme Court kay Ma'am Jo?
Maraming salamat, ma'am. Ma'am, patuloy po tayong mag-gather ng signature, magtitipon ng mga lagda para po sa tayo kami naman, Global Signature Campaign to Free PRRD. Kagaya na pa ulit-ulit ko sinasabi, ito ang pinaniniwalaan namin na unang hakbang para mapauwi si PRRD. And wala tayong ibang kakapitan, Supreme Court lang. And gusto natin iparamdam sa Supreme Court na takot tayo. Natatakot tayo in a sense na kung hindi kikilos ang Supreme Court, lahat tayo in peril. Lahat tayo delikado ang lagay. Kasi as long as may gray area doon sa pagkakadakip ni Tatay Digong, posible na maulit ito. At hindi naman tayo lahat katulad ni Tatay Digong na ganun karami ang nagmamahal. Hindi naman tayong lahat merong support base na kasing fears ng mga DDS. Simpleng tao lang tayo. Pag tayo nakidnap, walang makikipaglaban sa atin. Walang magsisignature campaign sa atin. So that is why this movement is very, very important because of the risk of it recurring. And ang susunod natin na step dito ay dapat hindi tayo tumigil. As long as hindi pa nagdidesisyon ang Supreme Court sa mga habeas corpus cases ni PRRD at yung mga ibang related pang kaso tungkol dito sa kanyang illegal na pagka-aresto. Tuloy-tuloy po tayo at tuloy-tuloy po tayo magtatambak ng pirma sa Supreme Court at paalam sa kanila na ganito na karami yung mga tao na nag-aabang ng aksyon nila. Hindi naman siguro kalabisan yun kasi syempre ang Supreme Court ay part rin pa rin naman ng gobyerno, pero pa rin naman ng bayan ang nagpapatakbo sa kanilang opisina. And kagaya nga sinabi ni Justice Leonan recently, their mandate is to protect the people, to preserve the rights of every Filipino based on our Constitution. So yun ang pinangahawakan natin at sinasaligan natin. And hopefully, they are going to protect us from the peril of being deprived our liberty without due process of law. Thank you sa magandang kasagutan, ma'am. Kay Sir Paul naman, Sir Paul, nakikita ka namin kayo sa dahil. So, natutuwa kami kasi nai-em po kami na... Once na ako nakahinga. Yes, pero ganun pa man, sir, bilang supporter niyo po, tuwang-tuwa kami kasi marami kami na-update po kami. Ang katanungan ko naman ngayon, sir, ano po yung update sa kalagayan ng kalusugan ni PRRD sa ngayon? Kung ano lang po sinasabi ng pamilya, ma'am, yun lang din po ang alam namin. But I just wish that, I'm sure he is okay. Kung ano lang po yung naririnig namin according kay Alvin, siya po yung nasa Hague, yun po ang alam lang din po namin. Maraming salamat sa safe na kasagutan. Kay ma'am, naman, kay ma'am Den Takahashi, ma'am, unang pagkakilala namin sa inyo. Ano nito, ma'am? Ano na lang natin, i-remember na lang natin yung mga mabubuting cities na nagbigay sa atin ng pagmamahal at ng welcome. Mas magandang isipin nun, i-remember natin yun. Kita-kita nyo naman sa video kanina. Ano yung pinaka-inspired ng place, sir? Ayun! Bongga. Ito. Actually, kung I-on mo lang ako. Wala. Yung pinaka maganda at nakatanggap kami ng pinaka magandang suporta na pinakita sa amin. Actually, dito talaga sa Manila. Isitan talaga. Kasi pag lumatag ka dyan ng table mo from umaga hanggang gabi, hindi ka bibitawan ng tao. Ikaw yung susuko dyan. Kasi nagliligpit na kami, alas 8, alas 9, hinahabol pa kami. Kung kung tao lang yung pag-uusapan, sa dami ng signature, yung number of signatures lang yung habol mo, isitan talaga, yung pinaka matao. Pero siguro sa pag-ikot namin, para sa akin yung pinaka the best na nakatanggap kami ng napakagandang pag-welcome at suporta is Laguna. Isa po dyan is Santa Rosa, Laguna. Overwhelming.
1 hour before kami mag-set up, nag-announce kami. Kasi for security reason nga, na nanggaling kami sa isang lugar na medyo hindi maganda, hindi ko nga babanggitin. Kasi talaga maganda, mantakin mo, sinabi ko, sa asar ko, sa galit ko, dahil paulit-ulit kami pinapali, sabi ko na lang, pwede ba ako magmura dyan? Sabi ko, pababain nyo, yung nag-uutos sa inyo, napaalisin kami dito. Hanggat hindi siya bumababa, hindi kami aalis. Laban. Kasi babalik pa kami. Meron pa po ba tayong mga katanungan? Siguro we're down to last 2 questions. Ayan. Sir Chris? Ayan. Hi. I just want to take this opportunity to thank everyone sa ginagawa niyo for Takidigo. Ang tanong ko is, sa pagpapapirma niya doon sa Tay Kami Naman, meron bang mga tumapit sa inyo kasi sinabi nila, hindi kami supporter ni PRD pero naniniwala kami na nilabag yung karapatan niya bilang Pilipino. Meron bang pupirma doon sa Marami sa experience namin, no, siguro we can talk about it sa per area. Sa amin, na-experience talaga namin marami. May mga foreigners especially, na hindi naman talaga, hindi naman nila masyado talaga rin kilala si PRRD, but they know what was done to him is incorrect. Kung makita niyo sa video, naglabas din ng sentiment yung foreign guy that about what happened to PRRD. There are students who do not really, who admittedly said na, ay, hindi naman kami talaga maka-Duterte, pero mali talaga ang ginawa sa kanya. And we highly appreciate yung mga ganong klaseng tao na lumalapit sa amin at nagpapahayag ng ganong klaseng pananaw dahil ibig sabihin nasa hulog silang mag-isip. Ayan. Hindi naman nila kailangang mahalin si PRRD na kagaya ng pagmamahal natin eh. Ang kailangan lang malaman nila kung ano yung tama at mali. Sapat na yun. Sapat na yun. Ayan. I think sila kababayan marami rin ganyang experience, ano? Ayan. Kailangan pa natin. Oh, pero saglit lang. Yes. Iyak na naman ako. Actually, napakadami, no? Especially yung mga bashers. Yung mga nagpapanggap ng mga DDS supporters, pero binabash naman yung gumagawa. Yung lehitimong gumagawa, nagbibigay ng kanyang oras at buhay para sa dating Pangulo. Napakadami. Pero sa team kasi namin, nalapit pa lang nakalabas na yung mga pangil namin. No? Kaya madalang na madalang, pero imbes na kami mabuli, hindi kami papayag na mabuli, sila yung binubuli namin. So, marami talaga, nakakalungkot lang na isipin na masyadong personal yung atake nila sa mga Duterte, lalo kay Tatay Digong, pero hindi nila nakikita na Pilipino rin sila na apektado, na pag pumayag tayo dito sa ginagawa ng administrasyon na to, this is actually a bad precedent, no, na nangyayari na. So, wag nating hayaan na gantuhin ang ating bansa dahil lang ayaw natin doon sa dating Pangulo. Dapat maunawaan natin na kaya may mga taong sasakripisyo ng buhay, hindi naman din para sa kanila to, kundi para sa karapatan nating mga Pilipino. Ay, kababayan, sasabihin lang. Yes, sir. At saka siguro next si ma'am. Magandang hapon po sa lahat. May katanungan po ako kay Ma'am Joey or kay Ma'am Ten. Ang Cebu City po ay kilala po sa pagka Duterte supporters po na probinsya. Ang tanong ko po ay, hindi po ba kayo nakaranas doon ng mga pangyayaring hindi maganda? Honestly, baka soon. So let's wait, no?
tutukan natin ang Cebu at magtulungan tayo na hindi makuha dahil Cebu is a Duterte country. So magtulungan tayo. Yun na muna ang masabi ko this time. Maraming salamat po. Kwento ko lang yung sa Cebu, no? Sa Cebu kasi talaga grabe yung mga Duterte supporters doon. We experience very, very heavy and thick volunteerism mula sa mga Cebuanos. Kahit saan kami magpunta. And alam niyo naman sa Cebu, no, ang local politics dyan talagang komplikado din eh. But when it comes to PRRD, kahit mag-away-away sila, when it comes to PRRD, solid ang Cebu. Solid talaga sila. So, that is something that Cebu is known for. So, yun lamang po, sana gayahin ng ibang mga lugar na ganun yung maging approach natin so that we would be able to achieve our goal. Good afternoon to everyone. Literal na tapang at malasakit ang inisyatibo ng Tay Kami Naman Signature Campaign. May pit na yakap at nagsusumigaw na pasasalamat. Malaking bagay ang galawan na ito. Dasal na maging daan ito para mapauwi na si Tatay Digong. Pag-aralan ng Supreme Court, please, Supreme Court, tignan po ninyo ang bulk ng naikot ng madali ang panahon, 1 and 3 weeks, para ipakita sa inyo ang nakararaming Pilipino na nagdanais mapauwi ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Malaking bagay ito para sa mga kapwa natin naninindigan sa tama, sa mga kapwa natin solid Duterte supporters. Yung nagdanais na makatulong kay Tatay Digong, pero hindi natin alam kung anong paraan natin matulungan si Tatay Digong. Dito, kahit sa ating lagda, nakadiin ang ating pagnanais na hustisya para sa ginawa nilang pagitnap sa ating mahal na Tatay Digong. Ginawa ni Tatay Digong ang pagpapalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pero ito ang kanyang isinukli. Makakarma ka rin. Sobra ang kawalang hiyaan ng administrasyon na ito. Matindi. Sobra. Kaya saludo ko lalo na sa mga vloggers. Andito itong si Muso Pamor. Nakikita ko yan umaga hanggang gabi yan. Nasa signature campaign yan sa saan street. Nakamonitor ako kasi at that time, gusto ko mang mag-join, inatake ako ng, kasi may edad na, inatake ako ng sugar, tapos na-high blood ako. Kasi nakaka-high blood talaga ang administration na to. Sobra, that was the effect. Alam yan ni Mayora, Tim Takahashi, na sobrang nagnanais talaga ako maka-join sa signature campaign. Thank you, saludo dito sa mag-asawa, sina Melvin, Mike Tacomos, siyempre andyan si Engineer Berto, si Alvin, a lot of them, talagang nakamonitor din ako kina Marvin, kay Kababayan PH, talagang always live, talagang nakikita ko ang paghihirap. Sa inyong lahat, saludo, kasi Thank you, ma'am. May tanong po kayo, ma'am. yung paraan na yun, doon yun na ibigay sa amin yung lagda namin, yun lang yung simple para na makatulong kami yung tatay. Salamat. Ang tanong ko ngayon na matindi, sa lintik na mga administration na to, hindi kaya naman nila harangin. Kaya nagpapasalamat ako, umandar din yung utak ng ating mga lawyers nasa Supreme Court. Dahil tingin ko naman ang Supreme Court ay hindi nila papanigan ang mali. May isa boses ng mamamayang Pilipino ang tamang magagawa natin para mabigyan hustisya kasi ang tagal na. It's almost a year na nandun na si tatay. Ano pa ba ang dapat natin gawin para may uwi? Kasi ito na tayo mga, hanggang ngayon nga. Kailan uuwi si tatay? Alam mo, sabihin ang totoo kasi deboto ko ng Jesus Nazareno. Every Friday, go there. I've been praying na pauwi na. So ngayon, ang ano natin, ano
gagawin natin para itong signature campaign ay maging malaking epekto, makauwi na si Tatay Digong. Salamat, salamat, salamat. Salamat po. Ma'am, ano po, no, salamat po dun sa tanong ni Ma'am. Actually, yung tanong po na yan ay ang magbabalik sa atin sa katotohanan and sa realidad kung ano ba ang kalagayan ng ating mga ginawa. Okay? Ang signature campaign po na ginawa po natin at yung pagpa-file po natin sa Supreme Court kanina tungkol dito sa signature campaign na ito ay nagpapahatid ng fact. Ano yung fact? Ang fact ay merong 162,561 individuals na nanindigan, nag-aabang, at patuloy na nagsusumamo sa Supreme Court na magdesisyon na sila sa mga kaso na nakapending ukol sa pagkidnap kay PRRD. Of course, itong mga kasong ito, andun ang legal battle. Okay? Yung legal battle, lalabanan niya nila Attorney Pao Canelo, ni Attorney Bob Victorion, nila Attorney Delgra, at saka ni law firm ni Attorney Harry Roque na siya nagre-represent kay Kong Pulong. So, ang legal battle nandun. What about the signature campaign? The signature campaign is basically urging the Supreme Court to decide on those cases. What we want to tell the Supreme Court is that we are waiting, we are watching you, and at the same time, kayo ang tinitingnan namin na pag-asa. Ang mga maestrado sa Supreme Court ang tinitingnan nating pag-asa para maitama ang mga mali dito sa bayan na ito. And one day na na-extend at hindi nare-solusyonan ang mga kaso ni Tatay Digong is one day of worry na baka mangyari rin sa atin ang ginawa nila kay PRRD. So that's why we're pleading to the Supreme Court. Paano natin makukonvince yung Supreme Court to really decide on it urgently? We have to raise our voices. We need to get more signatures. We need to unite. We need to be at a number that the Supreme Court cannot look away anymore. May mga nagtatanong, no, kasi since na-bring up to ni Ma'am, may mga nagtatanong na, bakit 162 pa lang yung signatures ninyo? O di ba 32 million kayo? Asan kayo? Okay? Mahirap po mag-signature campaign. Hindi biro ang mag-signature campaign. Yung nakuha naming signature campaign at yung pinasa namin sa Supreme Court today, dugo, pawis, resources, puya, mga araw na hindi kami maka-jebs dahil sa mga public CR na na-encounter namin. Okay? Walang ligo, walang kaing matino. Ang dami ang pinuhunan namin para makuha namin ang 162,000 na signature ay hindi biro. And I would just like to put it in proper perspective. Yung huli po na signature campaign na ginawa before the Supreme Court was in 2020. Noong 2020, ang grupo ni si Attorney Dino De Leon, yung lawyer ni Leila De Lima, filed a writ of mandamus before the Supreme Court, praying to compel the Office of the President and then President Duterte na i-reveal yung kanyang medical health. And along with that petition, may sumulat in support of that writ of mandamus. Ang sabi ng sumulat, kailangan niyo pong bigyan ng due course yung kinaso ni Attorney De Leon. Kasi kami yung mga Pilipino na maapektuhan ang kalusugan ni Rodrigo Roa Duterte, kaya dapat alam namin ang tunay na kalagayan niya. Okay? The signature that they gathered, 11,000. Yeah. 11,000. 11,000 signature. Did the Supreme Court resolve the petition, the petition for writ of mandamus? The answer is yes. They did. Okay? Am I saying na itong pirma natin, makukumbins ba natin ng Supreme Court na mag-desisyon sila? Yes, sir! In one way or other, hindi natin directly masasabi yan na
much as I want to give hope to everyone, we couldn't really say that there is a direct influence or ano, but we have a court who listens to the people. Okay? Noong 11,000 signature, ang request ng 11,000 signature ay mag-act sila doon sa petition for mandamus no. Ano, mga anti-Duterte yun eh. They act on it. They acted on the petition. Hindi sila nanalo, of course. Hindi sila nanalo. Pero nag-decide ang Supreme Court. Yun ang kailangan natin. Whether or not the 11,000 signature had persuasive effect to the Supreme Court para i-resolve nila ang kaso na yon sa gitna ng pandemic, hindi natin masasabi for sure. But we are hoping against hope that the 162,000 signatures that we have submitted and still growing and still because there are still so many volunteers na nagko-conduct ng signature campaign, and we would like to build upon it until the Supreme Court cannot look away and decide on the habeas corpus cases of PRRD. So we would know once and for all how we are going to move forward from what happened to PRRD. Ayan lamang po. Anything else before po tayo mag-end ng ating press conference? Yan, may katanungan pa po? I-play natin ulit, no? Kasi bakit nung audio kanina eh. Ayan, okay. So,